Confidential funds at Mary Grace Piatos, bakit ayaw sagutin ni VP Sara Duterte? Kung isa ka sa mga naghahanap ng kasagutan tungkol dito, halika at pakinggan ang kanyang explanation. Paalala, kung anti-Duterte ka, hindi mo maiintindihan ito dahil ayaw mo sa isang tao. Hindi mo tatanggapin ang paliwanag niya, kaya mag-aaksaya ka lang ng oras dito. Humanap ka na lang ng ibang video na pabor sa gusto mong marinig. Kaya mahalaga na bukas ang iyong kaisipan. Tulad ng sinasabi ng mga networking, kailangang open-minded ka. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuuna nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue dahil confidential funds protektado ng batas. Ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na mayroong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. Hindi lang yung operations, mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakyat sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin na nila. Oo. So delikado yan para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Tulad ko, magkasama tayo, 'di ba? So pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun 'di ba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal, doon sa kalaban, kumbaga. So doon ka bibili sa loob or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Ang bibilhin mo na impormasyon diyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? Sa madaling salita, sa impeachment trial doon lang masasagot ang tanong tungkol kay Mary Grace Piatos at confidential funds. Pero bakit sa kabila ng paliwanag ng COA na maayos ang liquidation o walang nakita sa audit, walang nakitang irregular, illegal o improper disbursement base sa audit, ay nagagawa pa rin nilang i-push o ipagpilitan ng impeachment laban kay VP Sara? Ito ay dahil ang House of Representatives of the Philippines ay may sariling kapangyarihan na mag-imbestiga sa ilalim ng Philippine Constitution of 1987, Article 6, Section 21, Inquiries in Aid of Legislation. Ibig sabihin, kahit may COA audit na, pwede pa rin silang magtanong, pwede pa rin silang mag-imbestiga, pwede pa rin nilang suriin kung kailangan baguhin ang batas o rules. At ito ang ginagamit ngayon ng mga kalaban ni VP Sara para i-push ang impeachment. Dadula in Action TV here. Thank you so much for watching. Peace out.